Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito po sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, kapapasok lang. Lumugod na sa korte, legal counsel ni Ka Eric at Dr. Badoy. Matinding utos, palayain sila. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni Kabayan News PH. Yan mga karibin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Mga kabayan, magkakaalaman na ngayong araw ng Lunes kung ano ang magiging desisyon ng korte kaugnay naman sa controversial at mainit pa rin pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media, ang pagpapakulong ng Kamara kina Ka Eric at Dr. Loren Badoy ng host ng SMNI. Sa naging pahayag ni Attorney Harry Roque, magtutung sila ngayong araw sa Korte Suprema upang maghain ng petisyon para mapalaya sina Ka Eric at Badoy dahil kung hindi, siguradong sa kulungan sila magdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. So pag ikaw ba ay nakulong, gaya niyan, anong remedyo nyo? Well, ang remedyo po sa illegal na pagkakakulong ay una-una ang tawag ay habeas corpus. Ang habeas corpus po ay ito po ay napaka-importanting writ of habeas corpus. Pero kung illegal ang iyong pagkakakulong, pupunta ka ng hukuman, special civil action ang tawag po dyan, para magpa-issue ng writ of habeas corpus. At ito po ay nag-uutos sa isang taong gobyerno na nagdedetene na isang tao para ipresenta sa harap ng hukuman yung katawan ng taong kinulong at sabihin kung anong legal na basihan ng pagkakakulong. Mga kabayan, tanong ng taong bayan kung sakaling hindi magtagumpay ang kampo ni Attorney Harry Roque at hindi siya pagbigyan ng Korte Suprema at panigan ang mga congressman, ano kaya ang mangyayari? Sabi ni Attorney Roque ay may remedyo pa naman silang gagawin para mapalaya ang dalawang host at makapiling nila ang kanilang pamilya ngayong holiday season. Meron din tayong remedyo na certiorari. Ang certiorari kapag nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction. Ibig sabihin, pag umabuso sa kapangyarihan na nagre-resulta sa kawalan ng jurisdiction. At ang sasabihin nga nila Doc Badoy at saka ni Ka Eric na yung pagpapakulong sa kanila na walang due process at saka yung pagpapakulong sa kanila dahil ayaw nalang i-reveal ang sources ay pag-abuso sa kapangyarihan ng Kamara. Samantala, nakatikim naman ang pambabatikos ang kampo ni Speaker Romualdez sa ilang grupo at mga abogado. Sabi ni Atty. Topacio, masyado ng maraming pinapahiya at binubuli itong si Romualdez kapag alam niyang kontra sa kanya ang ilang politisyan o isang individual. Hulaan nyo na ang presidente, ang vice-presidente, kahit sinong cabinet member, kahit sinong nasa gobyerno, wag lang ang speaker, kundi kayo ipatatawag, gagamitin ng House of Representatives ang lahat ng kapangyarihan niya upang kayo ay dalhin doon, ipahiya, ibuli, takutin. Yun ang ng mensahe niyan. Ano ang So yan mga karibyo natin, totoo po yung sinabi ni ni Atty. Topacio, mga karibyo natin na 'di ba? Medyo abuso na nga talaga itong si 'di ba, si speaker. At dadalhin ka kung sino man po yung kumakalaban sa kanya, idadalhin po sa House of Representatives, mga karibyo natin. Doon na dudurugin mga karibyo natin hanggang sa matulad nga dito kaya Dr. Badoy at saka kaya Ka Eric, mga karibyo natin, na kung saan, di ba? Ayaw lang i-reveal yung source dahil nga po sa Soto Law. Ayan, nakulong mga karibyo natin ng walang due process, no? Ika nga ni Atty. Roque, walang due process mga karibyo natin, At agad-agad pong ikinulong ang si Ka Eric po at si Doc Badoy. Yan. Sana naman po ay hindi po sila magpasko dyan sa kulungan, mga karibyo natin, no? Sana nga po magtagumpay po itong si Atty. Harry Roque na gumawa ng paraan, no, para makalabas naman lang itong sila Ka Eric at
Doc Lorraine, no? Para makasama rin naman nila ang kanilang mga pamilya ngayon darating na Pasko. Ang masasabi mo dito, kabayan? Magtatagumpay kaya ang kampo nila ka Eric at Loren Badoy sa gagawing hakbang ng kanilang mga abogado laban dito sa mga kongresista? Sino kaya ang papanigan ng Korte Suprema? Sama-sama nating panoorin ang buong video. Siyempre mga ka-review natin, kung sino po yung sino po yung gumagawa ng mabuti, yun po ang magtatagumpay mga ka-review natin, no? Sa palagay nyo po ba, magtatagumpay ba itong si Ka Eric at Doc Lorraine? Laban po dito sa mga kongresista, mga ka-review natin, no? Na hawak ni Speaker Romualdez. Nako. At pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Alam nyo, hindi na po ako magsasalita dyan, Ang ibabasahin ko na po ay sinabi ng ating mismong Korte Suprema. Ibig sabihin, hindi na opinion ito ni Atty. Topacio o kung sino man, ngunit ito ay opinion na ng Korte Suprema at ayon sa ating batas, ating system of government, pati sa civil code, sa konstitusyon, ang mga pronouncements ng ating kataas-taasang hukuman is part of the law of the land. Ito ang sabi ng ating Korte Suprema at aking babasahin. The major purpose of the constitutional guarantees of freedom of speech and of the press is to protect the free discussion of governmental affairs, as well as to encourage and nurture uninhibited, robust, and wide-open expression, particularly in matters of governing importance. So ang public interest ko ay hindi sa pagsikil sa media, sa prensa, o sa paglalathala o pagbo-broadcast, kundi ang public interest ay magkaroon ng malayang usapin at pagtatalakay sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa pamamahala ng ating bayan. Public interest. Hindi yung itatakutin mo ang media outlet dahil lamang hindi mo nagustuhan yung sinasabi nito. Attorney, diretsuin ko lang yung tanong. Bakit po sa ibang mga networks, usually pag nagkakaroon ng, sabihin natin, violation ng inaral nila, is the program. Hindi ba? Yung program yung sinususpend muna, mawawala sa ere. Pero the network itself and the other shows na wala kinalalaman doon, hindi apektado yung show lang. Bakit po ngayon, biglaan na dahil sa sinabi ng isang anchor, tapos bigla na lang, Gemini na, prangkisa na. Oo nga po Na meron tayong franchise, I mean, the SMN has 25 years franchise, di ba? Legal. So parang, paano yun bakit to ganun? Hindi bakit? Pwede ho ba yun? Well, unang-una sa bakit, alam nyo, unang-una, the House of Representatives wants to send a message to all media practitioners. Pulaan nyo na ang lahat, wag lang si Speaker Romualdez. Yun. Yun. Pulaan nyo na ang presidente, ang vice-presidente, kahit sinong cabinet member, kahit sinong nasa gobyerno, wag lang ang speaker, kundi kayo ipatatawag, gagamitin ng House of Representatives ang lahat ng kapangyarihan niya upang kayo ay dalhin doon, ipahiya, ibuli, takutin. Yun ang ng mensahe niyan. So yan mga ka-review natin, mensahe pala ito ni Speaker Romualdez sa lahat po ng broadcasting, no, mga media practitioner, mga ka-review natin, no, na wag siyang 'di ba, wag siyang tanungin, no, wag siyang hulaan. Sabi nga ni Atty. Topacio, wag siyang hulaan kasi 'di ba, inuhulaan lang naman natin, no. Nagbibigay lang po tayo ng mga opinion, no? Gaya ni Ka Eric, mga ka-review natin, inagtatanong lang, no, mga ka-review.
pinatawag nga dito sa Kongreso. Grabe mga karibin natin, no? Parang bumabalik po tayo. Ha? Noong kapanahunan ng martial law, mga karibin natin. Hindi naman tayo, ako mismo, personally, hindi po tayo nakaabot sa martial law. Pero mga karibin natin, nasusulat po sa mga libro, di ba? Na, di ba, ang mga media noon, di ba? Piling-pili po ang mga media na nagbo-broadcast, no, mga karibin natin. At kung magbo-broadcast man, pabor ka dapat sa gobyerno, no? Ngayon, anong sa palagay nyo, mga karibin natin? Di ba? Nagtatanong lang po kasi hindi pabor sa gobyerno. Eto, pinatawag sa Kongreso at makulong. Nako, matindi ito. Pag ganito ng ganito mga karibin natin, wala na pong media na magtatanong mga karibin natin, no? Paano na lang yan sa mga press conference mga karibin natin, ha? Paano na? Wala lang tanungan dito. Lahat na lang yung sasabihin ng politiko, yun na lang po ang paniniwalaan natin. Ganun po ba yun? Nako, matindi talaga. Pangalawa po, while pwedeng mag-resolve or magpasa ng resolution ang House of Representatives, ang nagpapatupad po ng prangkisa once may franchise na yan, katulad ng SMNI, ay ang ehekutibo. Hindi naman po binding yan sa National Telecommunications Commission. Basta kayo may prangkisa, batas po kasi yung prangkisa, yan ay isang act of Congress, yung grant ng prangkisa. Yan ay batas na wala ka namang diskresyon na ang batas ay hindi ipatupad. Ang NTC, National Telecommunications Commission, na nasa ilalim po ng executive branch, ay dapat pabayaan na mag-broadcast ang isang istasyon na may prangkisa. Ngayon, meron pong nagsasabi, inihahambing nila sa ABS-CBN. Hindi naman po tama yung analogy na yon. Sapagkat ang ABS-CBN po, nung dinidinig, kung i-renew ang prangkisa ay expired na yung prangkisa. Ito po ay may batas na nagbigay ng panibagong prangkisa sa SMNI. And until and unless yung batas na yon ay i-revoke ng subsequent legislation, yung prangkisang yan ay magpapatuloy. Ang tanging magagawa lamang po ng executive, katulad po ng mga ibang programa na may kalaswaan, etc. na sa paningin nitong MTRCB ay hindi dapat na makita, ma-air to the general public, ay suspindihin, katulad po ng nangyari nung isang noontime show. Ganun po ang pwede lamang gawin. But for you to tell the NTC to suspend the franchise, para sa akin, questionable yung legality niyan sapagkat the franchise subsists unless it is repealed dahil ito po ay batas. So dahil magpapasko po, ang tanong, ano naman ang remedyo para kay Dr. Badoy at kay Ka-Eric ng SMNI ngayong nakakulong sila sa Kongreso? Ang sabi ni Congressman Pimentel, sila ikukulong hanggang ma-approve ang committee report sa plenaryo. So kung mangyayari po yun, ibig sabihin, magpapasko sila sa kulungan sa Kamara, no? Dahil ang susunod na session po ay sa January 22. Sa December 13 po, mag-a-adjourn na, magbe-break na po ang Kongreso. At ibig sabihin yan, may possibility nga po, no, na tatagal ng buwan ang pagkakakulong kay Dr. Badoy at kay Ka-Eric ng SMNI. Sinabi na po natin na paninindigan natin, hindi dapat sila nakulong kasi yung tanong nila, tanong lang naman, wala pong fake news. At miski sabihin na natin nagkaroon ng fake news, hindi po dapat kinukulong ang fake news dahil yan po ay kabahagi ng free marketplace of idea kung saan ang taong bayan maghuhusga kung anong paniniwalaan at ano ang hindi dapat paniwalaan. Sinabi rin natin na bagamat may kapangyarihan ng ang Kamara na mag-cite in contempt at magpakulong ng mga resource persons, kinakailangan ito'y alinsunod sa rules mismo ng Kamara at saka dapat po sumusunod din sa saligang batas, lalong-lalo na yung right to due process. So pag ikaw ba ay nakulong, gaya niyan, anong remedyo nyo? Well, ang remedyo po sa illegal na pagkakakulong ay una-una ang tawag ay habeas corpus. Ang habeas corpus po ay ito'y napaka-importanting writ of habeas corpus
na kapag meron pong martial law, pwedeng suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus ng presidente. Ibig sabihin, pwede ka makulong at wala kang remedyo. Pero kung illegal ang iyong pagkakakulong, pupunta ka ng hukuman, special civil action ang tawag po dyan, para magpa-issue ng writ of habeas corpus. At ito po ay nag-uutos sa isang taong gobyerno na nagdedetene na isang tao para ipresenta sa harap ng hukuman yung katawan ng taong kinulong at sabihin kung anong legal na basihan ng pagkakakulong. Siyempre po dito, ang sasabihin ng Kamara de Representante, may kapangyarihan kami na mag-cite in contempt. Dahil yan po ay kinilala ng kapangyarihan ng mababang kapulungan mula pa noong Arnault versus Nazareno na panahon pa ng mga lolo-lola natin. Pero siyempre, ang counter naman dyan, may ganyang kapangyarihan. Pero dapat, unang-una, binigyan mo sila ng kanilang karapatang ayon sa Bill of Rights na due process. Kung ipapakulong mo sila dahil sila nagsisinungaling, dapat binigyan mo sila ng pagkakataon para sabihin kung bakit hindi dapat sila makulong dahil sila nagsisinungaling. Mantakin nyo ha, itong Kilurin Baduy, kaya lang siya kinulong daw sa pagsisinungaling dahil tinanong siya, meron bang advertisement ang inyong programa ng Laban ng Bayan? Sabi niya minsan, wala. Tapos sabi niya parang meron. So dahil lang doon ha, dahil doon sa issue ng whether or not may advertisement ang Laban ng Bayan, kinulong siya. Ito naman po kika. So yan mga ka-review natin, no? Sana nga po talagang makalaya na po ito sila, no? Ka Eric at Doc Lorraine Badoy. No, sa sigaw nga po ng mga kababayan natin na yung mga congressman po na nagpakulong kay Ka Eric at Doc Lorraine Badoy, siya naman po ang ikulong mga ka-review natin, no? Pag napatunayan talagang walang kasalanan, alam naman po natin na wala naman talagang kasalanan sa pagtatanong mga ka-review natin, no? Itong mga congressman sa committee ito mga ka-review natin ang dapat na di umano na makulong mga ka-review natin, ha? Ano po sa palagay ninyo? Pwede po ba yun mga ka-review natin para maging patas naman po ang ating batas mga ka-review natin? Kasi biglaan lang silang pinakulong mga ka-review natin. You know? Well anyway mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon sa balitang ito? I-comment lang po sa baba para tisalan po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman, no? Patungkol po dito, right? Alright, kung bago pa lang sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Kabayan News PH. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Kabayan News PH, maraming salamat po.